latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lang. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Impapawid Onin Miranda. Narito na ang programa maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kokonekta sa bawat Pilipino sa anumang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ako po si DOST Secretary Renato Yusolidun Jr. at ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Magandang agam, Secretary. Magandang agham, Onin, at sa lahat ng ating kakonect.
Mga kakunag, agham nyo ba na pinaragalan bilang gandingan ng agam at teknolohiya si DOST Secretary Renato Yusildum Jr. sa taunang Gandingan Awards ng mga scholar ng bayan mula sa University of the Philippines, Los Baños. Mula yan sa mahigit 40 taon o 4 na dekada ng serbisyo publiko ni Secretary Solidum sa DOST. Kaya naman, bago tayo magpatuloy, nais ko lamang kayo batiin muli, Secretary Rene, congratulations for winning gandingan ng agam at teknolohiya sa 2026 Gandingan Awards. Maraming salamat, Onin. Ngayon ko lang nahawakan to. Salamat at ibinanggit. Ito po ay kailangan natin bilang scientista at bilang DOST na kailangan nating masabi sa ating mga kababayan talagang ng klaro kung ano ba talaga ang kahalagahan ng siyensya, teknolohiya at inobasyon sa kanilang buhay. Mapanegosyo man o di kaya kalusugan, pagsasaka at anuman. Kaya importante po ang award na binigay sa atin na sinasabi na kaya nating mag-communicate ng mas malinaw at mas may epekto. Ito naman ay talagang gusto nating hangarin na maramdaman ng agham at para maramdaman ay dapat maintindihan. Ayan. Maraming salamat po, Dr. Renato Yusildum Jr. At para lahat tayo makakunek, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggo nagdaan. Straight from the S&T Authority ng bansa, DOST Secretary Renato Yusildum Jr. Narito na ang mga naging kaganapan ng DOST ngayong linggo. Opisyal ang nanumpa ang bagong Regional Director ng DOST Region 10 o Northern Mindanao na si Dr. Mark Lemuel L. Garcia at DOST Negros Island Region na si Dr. Naomay Cosette R. Luis. Noong Miyerkules naman ay nakiisa po tayo sa High-Level Interagency Roundtable Discussion on the National Circular Economy Framework of the European Union Philippines Green Economy Partnership. Ang pagtitipong ito ay inorganisa ng Department of Environment and Natural Resources at diniluhan ng iba pang mga ahensya upang bumuo ng unified direction tungo sa pagtamo ng circular economy para sa bansa. Maraming salamat po, Secretary Renato Yusildum Jr. Samantala, narito ng iba pang napapanahong balitagam. Ito ang DOST Report. Nakiisa ang DOST-NCR sa ika-10 Regional Conference on Campus Sustainability sa Adamson University para isulong ang circular economy at responsableng paggamit ng resources ng mga paaralan. Mula sa mga ginahok ng DOST-NCR, patuloy na inlalapit ang sustainability efforts and solutions sa mga mamamayan sa pamamagitan ng pamahagi ng circular, inclusive and technology-based institutions for economically balanced, smart and sustainable cities or Cities 360 program para sa kapakinabangan ng mga komunidad. Layunin ng conference na hikayatin ang mga paaralan na maging mas responsable sa paggamit ng resources tulad ng pagbabawas ng basura, mas maayos na paggamit ng materials at pagre-recycle. Layunin din ng inisyatibo ito na gawing living laboratories ang mga universidad habang inilalapit ang mga makabagong solusyon sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ang pagtutulong ito sa maunguna ng DOST-NCR ay mahalagang hakbang tungo sa pagbuo ng isang malinis, matalino at sustainable na Metro Manila. Project Saray NCR at RTAC nagkaisa sa pagpapalakas ng urban agricultural sa Metro Manila. Nagsagawa ng 2-day strategic planning session ang Regional Technical Advisory Committee o RTAC para sa Project Saray NCR noong April 2021 sa Manila. Ang pagtitipon ay diniluhan ng mga eksperto at partner agencies upang linawin ang direksyon ng urban agriculture sa Metro Manila. Sa nasabing sesyon, tinalakay ang mga pangunahing balakid sa pagsasaka sa lungsod, partikular na ang kakulangan sa maayos na patubig o irrigation. Layunin ng mga miyembro ng RTAC na i-align ang kanilang mga technical na kaalaman sa mga aktual na hamon na kinakaharap ng mga urban farmers. Bukod sa pagpaplano, naging daan din ito upang bumuo ng mas matibay na partnerships at collaboration sa pagitan ng mga ahensya. Ang output ng pagpupulong na ito ay magsisilbing gabay para sa lahat ng mga stakeholder na nagnais na gawing mas produktibo at matatag ang sektor ng agrikultura sa gitnang lungsod.
Mga kakunek, agham nyo ba na sa mamamagitan ng Setup 4.0 ng DOST meron ng mga negosyo sa Western Visayas na pang-international na? Tutok lang dahil yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw, magbabalik agad ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka. Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga pangunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakarang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas. Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Ito na ang ating kwentong SNT. Mga kakunek, isa sa mga pangunahing layunin ng DOST ay ang wealth creation, ang pagtulong sa ating mga local businesses na lumago gamit ang siyensya at teknolohiya. Tama yan, Onin, at sa probinsya ng Capiz, hindi lang basta tumutulong ang ating makakasama ngayon dahil siya ang katuwang ng ating mga MSMEs para maging world-class. Mula sa technical consultancy hanggang sa Setup 4.0 iFund, siya ang ating SNT champion sa probinsya. Kaya naman makakasama natin ang Provincial SNT Director ng DOST Capiz, si Miss Wafe M. Abareles. Magandang agam, Miss Wafe. Magandang agham po, Secretary Rene at Sir Onin. At syempre sa ating mga kakonek dito sa Radyo Siyensya. Ano bang nickname mo, Miss Wafe? Ping po. Oh, Miss Ping. Kasi nahirapan akong bigkasin ang Wafe. So, sabihin na lang natin, Ping. Miss Ping, para po sa ating mga viewers at listeners, ano po ba ang main goal ng Setup 4.0? Paano po ito nakatutulong sa mga local businesses dito sa Capiz para maging mas competitive? Okay, so tama po yan, Sec. Rene. Ang pangunahing layunin po ng Setup 4.0 ay tulungan yung mga MSMEs, yung mga local na produkto, lalo na sa Capiz, sa Western Visayas, na mag-level up gamit ang makabagong teknolohiya para mas maging efficient yung proseso nila, mas mag-level up at yung produkto nila, yung quality, mag-improve. At syempre, expand po, maging malawak yung merkado nila. Yun po. At under po sa DOST pillar, under the wealth creation, kung saan layunin natin na makalikha din ng mas maraming oportunidad sa kita at trabaho ng ating mga MSMEs sa komunidad through innovation po. And sa tulong ng Setup 4.0, ang ating MSMEs maaring mabigyan ng makabagong equipment, technical consultancies, trainings mula sa DOST experts at may mga mahusay na para maging mahusay yung production at quality control po. So tama po kayo, kapag lumago ang mga local businesses, mas dumarami po yung trabaho sa komunidad, trabaho at kita ng mga MSMEs po. Alright, ma'am. Kamusta na po ang lagay ng SNT o Science and Technology sa probinsya, ma'am? Ano po yung mga priority sectors na tinutulungan ng DOST dyan ngayong 2026? Sa ngayon po, Sir Onin, masasabi natin na lumalawak at mas nararamdaman na po ang science and technology sa probinsya. Kasi po, kami po yung mga provincial SNT offices, dinadala namin yung SNT sa mga fisher folks, sa farmers, sa mga MSMEs at maging sa mga LGUs po. Katuwang po natin sila sa pag-spread po ng science and technology. So ngayong 2026, nakafocus po tayo sa agriculture and fisheries, health and nutrition, MSME development.
tinutulungan din po natin yung mga innovative startups at paggamit ng digitalization at AI po para mapabuti naman po ang serbisyo at kabuhayan. At dahil kilala po yung Capiz bilang seafood capital sa fisheries at aquaculture, malaki rin ang focus namin sa smart aquaculture po. So, lalo na sa sustainable oyster and mussel farming. And by the way, Secretary, kahapon lang nakuha namin yung funding kasi may partnership tayo sa BPI Foundation po. Salamat sa BPI Foundation. We have a project po with them sa oyster and mussel. Yung technology na funded ng DOST po sa UPV at SIFDEC, ibabahagi po natin sa mga fisher folks sa Sapian Capiz para naman matulungan natin sila na mapalago yung produktong lokal at saka yung mga fisher folks po. Miss Ping, mamaya makakasama natin ang isang partner natin. Marami tayong applicants no, para sa ating iFund o para sa Setup 4.0. Pero bakit po naging isa sa mga standout candidate itong si Lorna's Processed Food ni Mr. Eugenio Dalida Jr.? Alam po niyo, Secretary, maraming magagaling na iFund beneficiaries din. Pero bakit naging standout si Lorna's processed food manufacturing? Kasi po si Lorna's may malinaw na vision at may kahandaan po siya na mag-scale up sa pamamagitan ng innovation. So open po si Sir Eugenio Dalida Jr. or tawagin nating Sir JR. Si Sir JR po, open po sila sa mga bagong technologies. Junior lang yun, no? JR. Oo, so lalo na po sa processing, packaging. Yun po yung phase 1 nila sa DOST. So nag-expand sila and ano sila po, may impact sila sa community kasi hindi lang yung business owner, yung business na Lorna's yung lumalago, yung mga kasamahan sa komunidad, yung mga workers, yung mga dried fish processors, natutulungan din. So parang pasok sila po sa DOST pillar na wealth creation na nagbibigay solution, opportunities para sa lahat. O yung lumalago yung kita, tsaka trabaho po. So ibig sabihin, hindi lang empleyado nila ang dumadami, pati yung parang supply chain ng ating mga kababayan sa Rojas, no? Sa Capiz ang ating natutulungan. Alright. Yes po, sir, Secretary. Kasi po sa kapag kasi yung Lorna's nag-e-export na po. So lumalaki na yung demand. So once lumalaki na yung demand, nagiging malaki din yung demand ng mga seafood products natin. Oo. So, yung mga fisher folks, hindi na lang sila dependent dun sa kung saan, sa market. Diretso sa merkado. Oo, sa merkado. Oo, so dun sa may stable with Sir JR, may stable na market sila. Ayun. And napapataas yung value. Oo, so yung local products, yung simpleng isda, yung simpleng tuyo, may premium brand na at Ayun. premium yung value. Yan ang masarap, ma'am. Alam po natin sa setup, hindi lang po ito basta pondo o equipment. Ano-ano po yung mga technical consultancies gaya ng GMP, food safety at packaging na binigay po ninyo para masiguradong export ready sila? Sige po. Sa Lorna's po, para maging export ready, tinulungan natin sila maliban po sa equipment na binigay, may mga consultancies tayo. Una, yung food safety. At tinulungan din natin sila at na-assist somehow sa pagkuha po ng license to operate with the FDA. Kailangan yun, lalo na pag nag-e-export. So, and then, yung product quality, yung packaging. So, ngayon, yung tuyo po is naka-vacuum pack na po. Oo. So, and then yung label niya. So, nakikita nyo naman yung label. Tama po. Parang world class. Yes, ma'am. Oo. So, premium quality. Tama So, po. this 2026 po, may consultancy din po tayo na binigay sa kanila, na ibibigay pala. This is Digital Transformation Consultancy. Para naman magamit yung technology para mas mapadali, magiging efficient yung proseso sa Lorna's. Ngayon pong regional winner na sila ng Setup Praise Award at nakakarating na ang gourmet tuyo nila sa United States of America at Canada
gaano ba ka-proud ang DOST Copies sa narating ng natulungan nyo na isang local brand na nasa abroad na? Ako, Sec. Rene, super proud po kami sa Copies. At hindi lang proud, inspired din po kami. Nagiging inspirasyon po si Lornas. Meaning na bilang isang local producer, nakakarating na sila sa international. Oo, sa international market. Sila ay magiging example po ng mga MSME sa Capiz na kahit na small enterprise lang, pwede nilang idala, no? Idala sa export, international market, nagsi-scale up sila and nag-i-innovate po. So through science and technology, nagagamit nila para mag-expand. Tama po. Oo. Yan Ayun. po. Hindi lang naman ang business owner, ma'am, ang panalo rito. Paano po nakaka-apekto ang tagumpay po ng Lornas sa ating mga local fisher folks at workers dito po sa Roa City? Naku, sa sinabi ko na po kanina, Sir Onin, parang domino effect na si Lornas, once may every time na may demand siya, kailangan niya din yung supply ng raw materials. So yung mga fisher folks, sila yung nabibigyan ng opportunity. Oo, na mapataas yung kita nila. Opo. And then yung mga workers nila, yung mga suppliers, so pati sila po nabibigyan na napapataas yung kita, nabibigyan ng oportunidad na magtrabaho. So within the community po, parang tumataas na po yung purchasing power. So once tumaas yung purchasing power, nakakatulong po yun sa ekonomiya sa lokal po. So yun po yung epekto, yung impact ng Lornas Food Processing Manufacturing po. Pagdating dito sa wealth creation pillar ng DOST na gusto natin magkaroon ng sapat na kita ang ating mga kababayan upang magkaroon ng mas magandang kalidad ng buhay. Itong nangyari sa Lornas, paano ito naging model para sa iba pang MSME sa Western Visayas? Kasi regional winner na sila. So ngayong regional winner lang sila, regional winner na. Na. At na po sila sa national, umabot na rin po sila. So yung sa wealth creation pillar po kasi, yung goal natin ay hindi lang palaguin yung negosyo, kundi makalikha ng mas maraming oportunidad para sa lahat. Sa kabuhayan po ng community, yun po. So magandang halimbawa yung Lornas Processed Food Manufacturing kasi sila, pinapakita nila na sa tulong ng science and technology, gaya ng equipment upgrading, yung ng food safety systems, nag-compliant sila sa food safety, sa GMP, pati yung packaging nila. So yung simpleng produkto tulad ng tuyo, pwedeng maging premium. Pwede maging export product na aabot sa international market. Ang maganda dito kasi yung negosyo lumalago. Hindi lang sila yung lumalago, pati yung mga kasamahan nila. So naging yung model bilang, project. Yung bilang ng kasamahan. Yes. Kasi po. pag banggitin mo sa amin yun ni Onin, lumalago kami. Kasama na po doon. Alright. Pero meron ba silang kasunod, ma'am? Ibig sabihin, pagkatapos ng Lornas Food Processing Management, meron ba bang kasunod ito na kumbaga ay magiging katulad ng Lornas pagdating ng panahon? Yes po. Yun po yung mga natin sa sa PSTO na tayo yung nagre-represent ng DOST sa probinsya. Yung mga MSMEs talagang tinutulungan natin sila through Setup 4.0 po. May technical consultancies, trainings, at gustong-gusto din po natin na kahit mga fisher folks, yung mga marginalized natin, yung mga micro enterprises, matutulungan sila. Alright. So abangan natin yan, ma'am, yung mga matutulungan po ng DOST Capiz, yung lalo pang paglago ng food business, particular na po sa seafoods at iba pang mga produktong katulad po niyan. Pero para po sa mga micro-entrepreneurs natin na hirap po sa production of food safety compliance, ano po ang mensahe nyo sa kanila? Paano po sila pwedeng lumapit
sa DOST copies? Sige po. So, yung sa mga micro-entrepreneurs po, na nahihirapan ng loob, no? Kasi normal lang yun. Yes. Oo. Sa business, ganun talaga pag sa umpisa. Lalo na sa food safety compliance. Yung masasabi ko lang, wag silang panghinaan ng loob. Oo. Normal lang yon. So, yung importante kasi is may commitment. Sige lang. And yung puntahan lang nila yung DOST. Yan. Oo, sa probinsya ng Capiz, sa Fuentes Drive, Rojas City, kasi andun lang kami para magbigay ng tulong, yung ng technical assistance, ng training. Lalo na pag start up pa lang sila at may mga problema sila sa technology, pwede natin matulungan sila. So, meron ang DOST Western Visayas, may Facebook page po. So, i-like and follow nila at meron ding Instagram. Pwede na sila mag-message doon sa amin para matulungan namin sila. Baka Facebook kasi mahilig sila sa isda. Baka may gusto pa kayong batiin at pasalamatan, Miss Ping. Yes po, maraming salamat po Sec. Rene and Sir Onin for this opportunity na ma-share yung Setup 4.0 program ng DOST at ma-share din namin yung client namin na si Lorna's Processed Food at dito po sa Radyo Siyensya. Ayan. Opo. So, and then gusto din namin pasalamatan yung mga MSMEs na nagtitiwala po sa DOST, na sa mga LGU, sa industry partners natin na nagsusuporta din sa mga inisyatibo ng DOST. And of course, sa Lorna's Processed Food Products po na sila yung kay Sir JR sa kanilang tagumpay po. Ayan. So, sila ang naging inspirasyon. Mga taga-DOST copies, ma'am, baka gusto nyo batiin? Yes, of course, sa DOST, sa Region 6, sa pangunguna ng Regional Director namin po, si Engineer Rowan Kailangan niyang Ilongga. batiin yun. RD Rowan. Engineer Rowan. RD Rowan. Yes po, magandang hapon po sa lahat ng DOST Western Visayas na nakikinig din po sila ngayon, Sec. Rene and Sir Onin. Maraming salamat po. Maraming salamat, Miss Wafe or Ping M. Abareles, ang Provincial S&T Director ng DOST Copies. Ayan. Mga kagunak, sa ating pong pag-ulik, pag-uusapan naman natin kung paano nakatulong ang proyekto ito sa ating mga kabayan. Tutok lang magbabalgigad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state. What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea. Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move nila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa. So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hope to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea. Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid. APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid. Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng giyera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan. So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical. Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective. Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Cristal Ramizares, IBC News. Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang tsansang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Makakonect ang ating susunod na mga kasama isang patunay ng pangarap kapag hinaluan ng sipag at tamang teknolohiya kaya lumampas sa ating mga dalampasigan. Mula sa tradisyonal na pagdadaing sa Ross City, binago niyang mukha ng local food industry sa Capiz. Tama, Onin. Makakasama natin ang utak sa likod ng gourmet brand na hindi lang paborito sa Pilipinas, kundi hinahanap-hanap na rin ng ating mga kababayan sa Amerika, Canada at Middle East. Isang Regional Setup Praise Awardee at ang proud owner ng Lorna's Processed Food Manufacturing. Makakasama natin si Mr. Eugenio N. Dalida Jr. o JR. Magandang agham, JR. Magandang agham po, DOST Secretary Renato Solidum, and of course sa amin pong Provincial Director of Science and Technology, Ma'am Wafi Abariles, and Sir Onin, good afternoon po. And sir, sorry, babati lang po ako. Sige po. Babatiin ko lang po lahat po ng mga local community fisher folks po namin sa Roa City, Capiz po. Especially po sa Barangay Dumulog. And of course po sa wife ko, kasama ko po dito sa business na to, yung baby po namin. And of course po, lahat po ng mga staff namin sa Lorna's Gourmet. Nanonood po sila ngayon. Aba, si Miss Lorna. Tsaka po yung mother-in-law ko po pala, si Mama Lorna. Oo, kasi pangalan ng kanilang company si Ma'am Lorna. Lorna, yun. Na-meet ko na yun. Kaya sabi ko, talagang mahal na mahal ni JR yung kanyang mother-in-law. Tama. Sir JR, bago po tayo naging Lorna's Processed Food, paano po ba nagsimula ang inyong pamilya sa dried fish industry? Before po kami naging Lorna's Processed Food Manufacturing, si Mama Lorna po, yung mother-in-law ko, tsaka si Papa Oscar, they've been doing po the business for the past 30 years po. Traditional. 30 years? Yes po, more than 30. Yun na po yung nagtaguyod po sa asawa ko, nagpaaral. And then, sila po yung second generation na magtutuyo. And then, when pandemic happened po, nung nagka-pandemic po, August 2020, nauwi po ako kasi nawalan po ako ng work. We are both OFW po sa Singapore. And sabi ko kay Mrs., pwede na tayong mag-business kasi sabi ko, it's been 8 years na nasa corporate work na kami. So, ayun po. And then, dun po nabuo yung Lorna's Processed Food Manufacturing. Sabi ko sa wife ko po is, why not ipagpatuloy po namin yung business na pagtutuyo. Tama. Yes po. Ano po ang nag-udyok sa inyo na i-level up ang inyong business into gourmet products? As the third generation po kasi, I really believe po na if the next generation will continue the traditional business, marami pong innovation na maa-apply
And then we really wanted to level up po yung tuyo. Give it a premium quality, convenient, ready to eat, and of course, maging globally competitive po ito. Pero po, dala pa rin po natin yung authentic taste ng Capiz. Opo. Alright. Pero nung nagsisimula pa naman po kayo, ano po yung mga pinakamalaking hirap na naranasan nyo pagdating sa production at packaging? Sir, pakilapit po yung yan. Siguro po, some of the challenges na we've faced when we started po the business are yung consistency po ng quality ng product namin. Proper packaging and of course meeting food safety standards po, lalo na po if nasa scaling po kayo ng production. Paano nyo nalaman ang tungkol sa Setup 4.0 iFund ng DOST? At ano po ang nag-push sa inyo na subukan itong programang ito ng DOST? Nalaman ko po yung DOST iFund, Setup iFund 4.0 po through DOST Capiz po. And I believe po talaga na isa siyang daan para matulungan po kami na para po ma-scale up po yung business po namin. At ito po yung makakatulong po sa amin sa technology upgrade po. Alright. Matapos po yung intervention ng DOST, ano po ba yung pinakamalaking pagbabago sa inyong production area? Gaano po kalaki, sir, yung naitulong ng mga bagong equipment at mechanized labeling sa inyong efficiency? Number one po, naging mas efficient po yung production namin. Mas napabilis po. Na-improve po yung packaging namin. And of course, better product quality po. And dahil po sa mechanization at labeling po, mas mapabilis po yung pag-expand po namin sa market. Itong expansion na to, paano natin makikita in terms of like that bilang ng mga empleyado? Tama po. Gaano ba karami na ito? Maliban doon sa ilan ba yung, dahil nag-expand kayo, yung need for more volume ng gagawin yung tuyo sa community, ilan ang nag-participate at syempre, dahil dito talagang makikita natin na kaya na nating mag-export. Pwede nyo bang sabihin sa amin kung paano kayo naapektuhan ng tulong? Actually po, nag-start po kami ng 2 staff lang. Dalawa lang? Dalawa lang kayo. And then, after po na nag-expand po kami, ngayon po, meron na po kami 11 staff. And sa community po, nag-start lang kami ng 2 mga Fisher Folks group. Ngayon po, nasa mga 15 po kami. 15 na po sila na Fisher Folk group. Not only po sa barangay namin, but the entire Capiz na po. So yung Fisher group yun, ha? Group, sir. Kung siguro kung ilang fishermen ang kaya ang matutulungan natin, umabot na kaya sa 100 yan? Yes po, more than. Okay. Alright, more than. Alam natin na hindi madali ang makakuha ng FDA License to Operate or LTO at Certificates of Product Registration, CPR. Gano'n po kahalaga ang naging role ng ating DOST Capiz sa pagtulong sa inyo sa prosesong ito? Malaki po talaga yung tulong ng DOST sa amin. Kasi po mula po sa requirements, sa processing, and then sa compliance po. Every step of the way po, andun po sila to support us. And of course po, like for example, sa compliance po, sobrang dami po kasi ng compliance. And then especially po sa food safety, and sa GMP na mga certification and product analysis. So pinapaintindi po talaga nila sa amin kung paano namin gagawin yun. Alright. Inabot po ng gano'ng katagal yun? Pag normal po talaga, like sa iba, inaabot po ng taon. Sa amin po 6 months po. 6 months. Alright. Napakabilis. Yes po. At nakaka-proud po na ang Gourmet Tuyo at ang Bagoong ay nasa USA, Canada at Australia na. Ano po ang feeling ng produktong galing sa Ross City? Pinipilahan na rin po sa ibang bansa. Nakaka-proud po talaga na makita yung produkto namin. Yung hindi lang po sa amin, but of course we're very proud na yung product ng Capiz po na tuyo is na bebenta na po natin, tinatangkilik na po sa ibang bansa po. Very innovative sina JR. Kaya ang biro ko sa kanya, hindi sila natutuyuan ng idea. Kaya congratulations po sa pagiging regional winner ng Setup Praise Award. Ano po bang significance ng award na ito para sa inyo at sa inyong team? Kami po, we're very grateful and thankful po for DOST for recognizing us
for the regional winner po for the praise award po. And isa po itong validation din po sa team namin kasi po for the past 5 years we've doing the hard work po talaga to do this business and also to help the community. So sa amin po isa po itong validation na we are doing the right thing. And of course po na nasa saktong direction po kami in using science and technology po sa business namin. Alam mo ba, may ikukumpisal ako. Nung bumisita kami sa Dagupan, sa Pangasinan, at bumisita kami sa MSME na tinutulungan ng DOST Pangasinan, ang product nila milkfish. Pero ang sarap ng kanilang gawa ng milkfish, hindi traditional. So binanggit ko yung pwede silang mag-expand at matulungan, at binanggit ko nga doon sa Capiz, meron kaming natutulungan ng Lornas nga, gourmet na tuyo, no? Sabi ko marami kayong mapupulot, no? Kasi kung titingnan nyo nga yung mga nangyari sa Capiz, baka mas ma-export pa nila kasi masarap din yung produkto nila. Tama. Kaya magiging model din sila sa buong Pilipinas. Ayan. Alright. Pero dahil po dyan sa inyong success, nakatulong din po kayo sa mga local fisher folks at workers po natin. Paano po ba kayo nagbabalik sa inyong komunidad sa Capiz? Actually po, when we started po kasi the business 5 years ago, yung pinaka main foundation and mission po talaga namin is to really help the local dried fish community and the fisher folks po talaga sa barangay lang po talaga namin. Pero ngayon po, we've expanded it through the whole Capiz. Number one po is we're giving them the stable jobs and the bigger opportunities po. And then marami rin po kaming mga community outreach po. In fact po next week, meron po kaming libreng gupit for 200 individuals po na mga fisher folks. Kasama na po yung mga... Para magandang lalaki yung mga fisher folks natin. Yes po, opo. Titiyakin na magandang gupit nila. Yes po. And of course po, meron kaming, for example, opening ng class po. Meron po kaming bags to school, nagbibigay po kami ng mga libro, tsaka ng mga school supplies. Kasama ko po actually yung mga NGOs na mga kasama ko po sa JCI Rojas Halaran po and the whole JCI Capiz chapters po. So sila po yung kasama ko when we do tawag po nito community outreach po. Alright. Pero meron ka bang ginagawa na kumbaga ay bukod sa tuyo, iba pa mga produkto ng Capiz na iyong pauunlarin? Ngayon po, as much as possible po, we're trying to expand the product line up po para hindi lang po tayo nakafocus dun sa isang product. Kasi po yung goal ko po talaga is every time na mag-i-engage ako sa inyo, sa customer, is marami silang pagpipilian. Hindi lang na, hindi pala ako makain ng tuyo. So, we have some seafood snacks like yung crispy shrimp, squid rings, sweet dilis. And of course, ngayon meron kaming mga ready-to-eat na nasa jar na, which we export din abroad po. Related to that kasi ang gusto kong tanungin sa iyo kasi syempre ang main product line niyo ay tuyo. Pero kailangan maging sustainable kasi yung pag-fish ng isda para sa tuyo na hindi naman pwedeng maubos yan otherwise. Wala ka ng supply kaya tama yung yung mag-diversify ka. Pero pagdating sa catch ng ano ba yung ginagawan tuyo diyan sa inyo? Meron po tuyo na salinas. Hindi, galing sa isda. Anong isda ang ginagamit doon? Na ginagawan tuyo. So, ang tanong ko lang, kung ano man yon, may sapat bang catch regularly? O surplus ba talaga maraming isda? At walang danger na maubusan kayo? Actually, sir, marami po talagang isda sa sa Capiz. That's why we are the seafood capital. Yeah, pero yung ginagawa nyo, yung raw material nyo sa tuyo, so far po naman, sir, okay naman po yung supply. Yung concern ko lang, baka nag-expand at maraming sumalin na, baka lang hindi maging stable yung supply. Alright. Kailangan maging sustainable. Sustainable. Alright. Yung mga nai-export nyo internationally na product, usually ilang months ang tinatagal niya or yung shelf life ng produkto? Usually po 1 year po. 1 year po yung shelf life. Dati? Dati po, 6 months lang. 6 months. Pero ngayon po, mas naintindihan po namin yung principles when it comes to food safety and po yung sa pagpipreserve. So, ngayon po, mas mahaba po talaga yung shelf life ng mga products namin.
Okay, Sir JR, ano po mensahe nyo para sa mga kapwa nyo micro-entrepreneurs na nangangarap ding lumago at ano po ang mabibigay nyong payo? Bakit importante na hindi sila matakot gumamit ng siyensya at teknolohiya sa negosyo? Yung ma-advise ko lang po sa mga MSME po natin na gustong magnegosyo at nasa negosyo na gusto po mag-expand, wag po kayong matakot mag-adapt ng technology. Kasi ngayon po, innovation po talaga is part of the business. So kung hindi ka po mag-i-innovate, hindi ka po magde-develop, mahirap po talaga umasenso. Marami na po tayong nakita ng mga malalaking company na sumerado kasi hindi po talaga sila nag-evolve eh. And then po, ang malaking tulong ng science po talaga sa pagpapalago po ng negosyo at pagiging globally competitive po talaga. Ang magandang balita para sa inyong talagang nag-expand at gusto pang lumago, kakapirma lang ng DOST at Land Bank na Memorandum of Understanding na pwede kayong mangutang sa Land Bank maliban doon sa DOST funding na depende na sa laki ng gusto nyo. Yung iba ay up to 5 million, pero kung talagang mag-scale up sa manufacturing, kaya ng 50 to 100 million. So sa atin po mga MSME, nandyan po yung opportunity talaga as long as gumamit ang science, technology, and innovation at na-prove na kayang-kayang mag-expand, talagang marami pang tulong ang pwedeng ibigay ng gobyerno. Kaya maraming salamat, Mr. Eugenio Dalida Jr., ang Regional Setup Praise Awardee at ang proud owner ng Lorna's Processed Food Manufacturing mula sa Rojas Capiz. Maraming salamat. Thank you din po. Thank you po sa opportunity. Samantala mga kunek, oras na para ating alamin kung ano pa ang mga kaganapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw. Straight from the S&T Authority naman sa DOST Secretary Renato Yusludum Jr. Sa darating na Lunes, Mayo 18 ay formal nating ilulunsad ang Natural Textile Fiber Innovation Hub Isabela upang mas mapaunlad ang textile industry sa rehiyon. Sa parehas na araw ay makikisa ang DOST sa Asian Science Diplomats Assembly 10th Founding Anniversary. Ito ay selebrasyon at pagtitipon upang mas paigtingin ang science diplomacy sa Asian region. Sa Martes, Mayo 19 ay isasagawa ang 26th Asian Climate Outlook Forum or Asian COF 2026 na inorganisa ng DOST at DOST Pag-asa. Ang forum na ito ay may temang Navigating Our Future Together, Translating Climate Forecast into Action. Sa pagtitipong ito, patuloy na magtutulungan ang mga climate experts upang mas paigtingin ang climate action lalo na sa Asian region na madalas na makaranas ng natural hazards. Sa parehas na araw ay opisyal namang ilulunsad ang Sexual Assault Investigation Kit or PSYKit sa Universidad ng Pilipinas Diliman. Ang kit na ito ay magiging instrumento para sa koleksyon ng DNA evidences sa mga kaso ng sexual assault na malaki ang maitutulong sa forensics. Magsisimula na rin po ang commencement exercises para sa ating mga scholar ng Philippine Science High School. Isang malugod na pagbati sa Batch 2026, gayon din sa inyong mga magulang at guardians. Ako po ay nananawagan, calling all innovators, future leaders, and tech champions ready to be part of something bold, future-ready, and exciting in the tech and education space. Philippine Coding Camp in partnership with DOST STI brings you Innovation 2026, a dynamic innovation conference that brings together students, educators, professionals, startups, and industry leaders to explore how emerging technologies are shaping the future of learning, work, business, and society. Happening this May 20, 2026 at Asia Pacific College, Makati. Innovation will feature inspiring conversations on emerging tech and the future of work from global and industry experts. More than a conference, Innovation is a platform for ideas, partnerships, and opportunities that connect the next generation of innovators with the people and organizations driving real-world impact. Registration is now ongoing and the event is open to all innovators. Learn more and register today at innovation.philippinescoding.com. Maraming salamat po sa kanya, mga kakonek. Yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kaming samahan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabayan din po mapanood sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 to 49. Muli po, ako inyong kapatid sa Impapawid, Onin Miranda. At mula sa Department of Science and Technology, para sa Agham na Ramdam, ako po si Secretary Renato Saludum Jr., patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo
para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all.